Okay. So, blanco naman yan. So, we need to open your data from the Excel. Ano ba yung ginagamit natin? Okay. Nasaan ka nagpunta, sir? In-open ko lang yung yung SPSS at Hindi inaano ko lang. ganyan sa amin. Ha? Ang meron lang, sir, file at saka view. Pero yan sa may baba, yung data view at saka yung variable view, na meron po yan. Pero itong sa may taas, sir, katulad nung sa nag-open ka ng file, wala na yan, sir. Yung ibang mga undo, redo, wala na yung mga ganyan, sir. Yung mga data na ganyan. Ito? Ayan, sir, yan. Oo, yan, wala. Ng installer. Magkaiba tayo, sir. Pengi ng ganyan. Hindi, ito rin yung application na in-upload ni... Sino ba nag-upload nito? Si... Sir Mel po, opo. Oh, ito rin yung in-upload niya. Wala naman sigurong ano. Walang ganyan. File at saka view lang yun sa taas, sir. Sige nga, pakishare. Sige, ikaw mag-share nga nung na ano mo, na download. Ay, ba't ako dito? Okay, guys, stop share ako Hindi ba't ako dito? Kasi tayo pwedeng mag-proceed kapag pag hindi nyo naintindihan yan, mahirapan kayo lalo. Kulang akong tubig ko. Ma'am Annabel, yan po ba yung ma'am? Yan yung galing po kay sir. Sino po yung nag-ano po nun? Si Sir Mel po. Ano pong problem? Iba po yung itsura. Ito, sir, oh. Ito ba siya? Ang title. Ganyan, sir. Okay, sir, mo kasi meron dito yung... Ma'am, pakipindot mo nga po yung data view. Yung katabi ng variable view, ma'am. Hindi pa. Pag binuksan siya, ma'am, ganyan na talaga agad po. Pag in-open, sir? Pag in-open yung application. Yan, sir. Ganyan lang siya. Sige, ma'am, balik ko. Ay, wala yung yung... Wala yung doon, yung gano'n sa kanya. Incomplete yung installation. Wala, next lang yun eh. Incomplete yung Si Ma'am La installation. Arnie. Ma'am La Arnie. Sir, meron po. I-try ko po. Sige. Ala, ba't iba sa akin? Ang na-install Sa mo akin yung meron naman. yung lang, yung view. Sa akin, Ma'am Annabel, nakakuha ko naman po yun. Yung sinend ni Sir Mel. Meron kang gano'n kay Sir Emong, ma'am? Opo, ma'am. Wala, ba't iba sa akin? Sige, i-share nyo yung share nyo yung share nyo yung screen nyo. Ay! I-download ko nga uli. Ma'am, iyan na muna lang po, ma'am. I-uninstall niya po. Uninstall. I-install mo, mag-install ka ulit. Pero, nai-ano mo ba yung yung crack file niya? Parang hindi. Ayun. Doon lang sa mismong, kasi sa drive yun, sir, di ba? Yung mismo nakalagay doon na SPSS, sa baba, yung isang file, yun lang yung in-click ko. Yun lang yung Ikakopy mo yung ikakopy mo yung license code niya. Ang ginamit ko, sir, yung isa yung parang pang-organization, ganon. Kasi yung pinaka-license, wala nakalagay doon.
Ma'am Annabel, pag kinapin niyo po yung, I mean kapag in-install niyo po, may install po siya. Tapos parang may ikakapi ka po na crack code dun sa program. Bali, babalikan niyo po yung I think yung drive po yata yung Sir Emong, no? Program file. Parang ikakapi niyo po yung folder na crack file, something like that. Tapos ikakapi paste niyo siya. Tapos parang ano ba tawag doon? Yung parang i-replace niyo po siya para gumana po. I-install mo na lang muna ma'am yung application mo. Tapos Apo. lahat po nung pumasok po doon na parang license something ganyan, i-remove mo po. Yung ano sir, yung iServe, di niya po na-copy. iServe. Oy. Sino yung may station na complete? Share nyo para Sir, share ko yung ginagawa ko, sir. Nag-try ako mag-code ulit, sir. okay, sige. So, kasi pagka itong sa akin, malilito sila kasi banda. Naka-code na ako eh. Ayaw nga, sir. Ako din naka-code. Pero, pakita ko lang din, sir. Wait lang po. Anyway, at least yung sa'yo, kukunti lang yung kukunti lang yung groupings para makarelate sila kasi medyo ano ba, itong mga graduate students bookies eh. Ito na kasi yung sakit, sir. Bali, Yes. ulitin ko po, sir. Mag-open ulit ako ng bago. Bali, ito kasi, sir, yung ginawa ko kanina, although hindi ito kamukha nung isinabit ko sa inyo, sir. Pero since tatlong ang tawag din, sir, factor variables po, no? Yung civil status, highest educational attainment po, tsaka subject area. Bali yung one ko po, one is, ipakita ko lang din yung output ko, sir. Bali dito sa factor variables ko po, mga sirs and ma'ams, bali yung 1 is single, 2 is married, tapos 3 is separated. Yan po ay invento ko lang po. Kasi doon sa questionnaire ko po, hindi ko rin po nailagay yan eh. Then doon sa highest educational attainment, yung pangalawang factor variable ko po, bali ang 1 ko is yung bachelor's degree, 2 is MA units, tapos number 3 is MA graduate. So yun yung coding ko po. Then doon sa subject area ko naman po, 1 is English, 2 is math, then 3 is science. Bali dito po sa Excel ko po, ito yung 10 respondents po. Tapos dinistribute ko na lang din po yung civil status, highest educational attainment, saka subject area. Bali, para medyo mas siguro reliable po ng konti, bali merong 4 yung distribution, diba? Ilan ba tong 1 ko? 3 yung single, tapos 3 po yung, 4 po yung merit, something like that po. Tapos po pagka close, halimbawa po na open na po itong SPSS, bali yung sinasabi po ni sir kanina, tama sir, no? Open po, no? Open data. Tapos dito po sa file of type, piliin po natin yung Excel po kasi kapag naka ganyang format po yung exam, hindi niya po makikita yung file niya po. Bali po yung Excel. Tapos dito po sa desktops kasi sinave yung pinakita ko po data. Then double click nyo lang po. Okay. Tapos yan, lilitaw naman po siya. Yun nga lang po, yung dito sa measure. Tama po sir, no? Medyo kailangan nyo po siyang iset. Kasi halimbawa lahat po yan, ni-read niya pong nominal. Halimbawa yung respondent number. Tama sir, na scale lang po yan, no? Yung respondent number. Nominal lang yan.
Ano, no, yung respondent number, sir, yung 1 to 10? Yes, nominal lang. Nominal po. Tapos yung civil status, nominal din po siya. Yung highest educational attainment, sir, tama to, no? Ordinal. Po kasi ranking siya, sir. Eh. Yes. Tapos yung subject area po, nominal lang din po yung ating ano. Tapos dito po sa yung WP po, yan po yung independent variable ko po, yung writing preliminaries of research. Kung mapapansin niyo po sa Excel, ito po yung part na yon. Ito yung responses po ng mga respondents do sa scale na 1 to 4 po. Balik po doon sa dito. Ordinal yan, sir, no? Yung WP 1 to 5 po. Tapos lagyan na lang din po natin ng coding or ng label po. Ay, values yan, sir, values, no? Values, yes. One is, ano na ba yun? Nalimutan ko na yung ginamit ko. Agree, disagree yata yan. Sige, sir, ganun na lang. I-assume na lang po natin ganun. One is strongly... Disagree. Sir, nakikita pa naman po yung screen ko po, no? Yes. Disagree. Tapos add nyo po. Yan. Tapos 2 is agree. Tapos 3 is... sorry. 2 is ang 2 po ay disagree. Tapos yung 3 po is agree. Base po itong mga ma-measure doon sa ko po doon sa tool ko po doon sa questionnaire. And 4 is strongly agree. Tapos okay nyo lang po. Tapos pwede naman po tayo copy-paste, I think. Ay, tama po ba? Pag naka-copy-paste, ayaw. Right click. Ayan, copy. Ayaw. Yeah. Paste. Ayan. Paste. Para po hindi na rin po kayo mahirapan po. Paste. Tapos yung average po, tama, sir, na scale lang po siya. Scale yan. Ayun. Itong V11, ewan ko saan ang galing yan, pero hindi ko alam saan ang galing yan. Eh. Tapos ito naman po kay ESA, mga mamensa, ito naman po yung doon sa dependent variable ko po. Tapos palitan din po ito ng ordinal. Pwede kami mag-copy dyan. Apo. Copy na lang po din natin ito and paste. Kasi same naman po yung ano po. Yan, 4 and 5. Bali kapag tinignan nyo po sa data view, medyo parang ganyan na po yung itsura niya po. Yan na, code na po siya. Sa groupings pa. Value yung groupings. Po? Sa groupings mo, sa factor variable, yung civil status. Eto, sir. Yung sa civil status ko naman po, pakita ko lang din po yung doon sa ano. Yan po. Ay, ano yung ibig niyo sabihin, sir po? Ano po papakita ko, sir? Lagyan mo rin siya ng values. Ay, okay, sir. Sige po, sorry po. Ayan. So, 1 is Single. 2 is merit po. Nilagyan ko lang, sir, ng 3, separated po. Yes. Ayan. Tapos, copy na lang din po natin. Ay, hindi Ay, sorry. Okay na po pala yun, sir. Tapos, dito po sa highest educational attainment po, 1 is bachelor's degree. Tapos 2 is with MA units. Tapos yung 3 po ay MA graduate. Ayan po. Tapos yung subject area naman po, English, Math, and Science. 1 is English, 2 is Math, 3 is Science. Again po, ano lang po to,
Inassume ko lang para magkaroon lang po ng data, then okay po. Yan, bali may mga code na po yung ating mga factor variables po. Kaya, alam mo yun dito, pag binaliktad po, ayan, pag kinlik nyo po itong area na to, makikita nyo po dyan yung corresponding values po ng bawat ano po, yung numbers po. Yan, pwedeng ganyan, pwede pong ganyan. Then, sir, pakita ko na rin ba yung pag-analyze po? Yung pag-compute Yes. po ng ano? Oo. Tapos po, bali, ang pinapagawa po kasi ni sir is 6 po, na 6 na one-way ANOVA po, bali, kada factor variable doon sa bawat, anong tawag doon sa isang variable, sir? Yung WP? Response variable po. Halimbawa, ang gusto po natin kunin na value is yung civil status against doon po sa writing preliminaries of research. So, punta lang po tayo sa analyze, then compare means po. Sir, tama po, sir. Yes. Mababagturo eh. Tapos, Yes. Tama yan. one-way ANOVA po. Then, yung dependent list, sir, tama yung average, sir, no? Yung pinaka-average na po. Yes. The response variable. Opo. Doon sa dependent list natin lalagay. Then, kung ano po yung factor variable na i-compare nyo po, kasi for example po, yung civil status po. Ayan, lagay po natin dyan. Tapos ito kasi ituturo ni Sir Mame, yung post-hoc analysis. Then, i-okay lang po natin. Tapos ayun, lilitaw na po siya. So, ang pinaka-value po is 0.056. Yan po. So, ganun lang. P-value. Yung F p-value. statistic na ay 4 point something. Po, 4.460. Then yung p-value, sir, no, ito pong sa significant Yes. is 0.056. Ayun po. So, ganun po siya. Then, kung halimbawa naman po, yung isa naman po, i-close ko na po ito. Yun naman pong gusto natin yung civil status, tsaka yung isa naman pong response variable, itong KSA na nilagay ko po, or na analysis and skill acquisition. So, balik po tayo doon. Analysis, compare means, tapos one-way ANOVA. Tapos, palitan lang po natin ito. Click po natin to. Palitan natin ng... Ay, sorry. Ito po, palitan natin ng... Ito yung average po. Yung average lang po ang gagamitin po natin doon sa dependent list po. Then, click lang po natin. Ayun na po yung value. So, 0.739 with F value of 0.316. So, from the value po, sabi nga po natin, if P value is greater than 0.05, so i-accept po natin yung, tama sir, i-accept natin yung null hypothesis po. Pero kung 0.05 pababa po, tama ba sir? I-reject natin yung null hypothesis. Baka nilito pa lang po ako magsabi. Ayun po. Tama ba sir? Yes, if the significant, computed significant value, significant the computed significant value is less or equal to 0.05, reject po. Reject the null hypothesis. Ayun po, isang ano na lang po ulit. Bali, yung doon naman po sa palitan po natin, yung ito namang HEI versus WP1. So, ganun po ulit. Analyze, yan compare means, one-way ANOVA. Tapos palitan na po natin ito na balik po tayo doon. Sige, pa, yun na lang po ulit. Civil status, tapos ito palitan po natin ng... Ay, tama ba? Yeah. Na-compute ko na pala ito. Ito na lang po, HEI, tsaka... Pwede mo nang pagsabayin yan, yung dalawang response variable mo. Pwede na po ba, sir? Yes, WP and KSA. Okay. Ilagay mo rin dyan. Sige po. Alam, sir, paano po ngayon yan? Ibalik ko muna po, tapos dalawa ko ng ganyan, sir? Okay po. Yun ang hindi ko po alam. Try po natin. So, pag kinlik po, ayun po, ayan. So, dalawa na po siya. Yan po ay doon sa highest educational attainment. Ayan. So, yan po. Bali, yung mga significant values po natin is 0.455 tsaka 0.341. So, again po, since mas mataas po siya kaysa po sa 0.05 na significance level, bali,
i-accept po natin yung null hypothesis. Ayun po, bali ganun po yung pag ano po mga ma'am-sir, yung pag encode tsaka pag compute po ng one-way gamit po yung SPSS po. Kaya lang din nga po, dapat po talaga ma-encode muna po natin siya dito po sa root data po. Yun po sir. Salamat po. Parang ang bilis. Ay, mabilis mo ba? Mabilis mo ba? Hindi, sir. Sige, pag-aaralan na lang po. Tapos. Magtatanong na lang kami sa iyo, sir. Sir. Sige po. No worries. Thank you, Sir Rio. Tapos, welcome po, ma'am. Welcome. Salamat Thank you, po, sir. Thank you po. Thank you, sir. Rio. Thank you, sir. Thank you po. Sir, wala po kayo audio. Sir Rio. Yes po, ma'am. May message po si Ma'am Kate Dayan sa GC natin. Teka po. Ay, okay po. Thank you po. Ay, sige po, no worries po. Kaya lang, hopefully, hindi po magulo yung yung pag-explain ko po. Pero Okay na yun, sir. At least merong na-record. May babalikan. Po, basta po mga ma'am, sir, lang po, basta isave nyo muna po sa Excel yung pag-i-encodean nyo po para po mas mabilis po. Kasi pagka dinirect, tulad nung nakarang ginawa ko po, dinirekta ko po kagad kasi mag-encode na doon sa SPSS. Wala tuloy ako mabalikan pong data ngayon. Bali, yun po, save nyo na lang. Tapos yun nga po, kagaya nung pinakita ko kanina, pagka nabuksan nyo na po mga ma'am, sir, yung SPSS, pagka mag-open data po kayo, palitan nyo muna po yung format ng ng Excel file po, kasi yung una mag-a-appear na format po doon, yung parang CSV, something like that po, hindi niya po talaga mahanap yung data po na sinave nyo po. Palitan nyo po ng Excel format po na data. Or kaya, pag sinave nyo naman po yung Excel na pinag-encode nyo po mga ma'am-sir nung data, pwede nyo naman din po siyang i-save as save as CSV, something like that po. Para pag in-open si SPSS at i-open nyo at kumbaga parang ilalagay nyo yung data po dun sa SPSS, makakita niya na po kagad yung data po na sinave niya po. Ayan po. Yan po. Okay po, sir. Thank you, Sir Rio. Welcome po, ma'am. Thank you, sir. Tapos yun lang din po yung reminder ko nga rin po yung kanina, yung dun sa yung type of scaling. Medyo ma-make sure lang po natin na tama po kung nominal, kung ordinal, or yung or scale lang yung gagamitin po. Basta po yung mga hindi, yung in order po, halimbawa yung bachelor's degree with master's degree, since ranking po yun, ang i-click nyo po dun is yung ordinal po. Tapos yung mga nilagay nyo lang talaga ng code, halimbawa po yung civil status po, since wala naman pong ranking doon, nominal lang po yun. Then yung pagdating po doon sa responses ng mga respondents po natin, yung sa limang kanina yung KSA 1, KSA 2 hanggang 5 po,
yun ordinal po yun kasi mamimili nga sila kung 1 to 4 or 1 to 5 depende po sa scale na ginamit nyo po. Yun ay ordinal po yun. Pero yung pinaka-average, since kailangan nyo rin kasi talagang computein yung average po nun, basta yung average po, ano po yun, ano ba siya? Scale lang po yung i-click nyo po dun. Para mabasa ng, ma-analyze ng mabuti ni One Way ANOVA po yung data nyo po. Ayan. Hello? Ayan, naririnig na ako ngayon. Yes, sir. Naririnig na po. Yes, lolo ko kasi yung speaker ko. Speaker mic, kaya headset na lang. So, as per shared by Ryugel, alam nyo na kung paano mag-import ng data from the Excel to the SPSS. Yes, sir. Yes. Ang importante doon ay ma-code nyo yung mga variables para magkaroon kayo ng groupings for the analysis of variance. So, going back, so ito nga kanina yung, let's say for example, from the Excel, na-export ko na siya to the SPSS. At meron tayong mga values that are coded from the groupings that we have set in the distribution of the respondents. According to age, meron tayong, from this data, meron tayong 7 groups. So unlike in your data, meron lang kayong 10 respondents kasi. So basically nga, magkakaroon lang kayo ng 3 groups to compare. Kasi nga medyo limited yung data ninyo. But in real practice, in the conduct of research, for us to utilize parametric measures, kailangan we have to consider the probability distribution to assume normality, and the assumption of normality can only be achieved if we have at least 35 or more respondents. So lower than 35, medyo questionable na yung inferences na ma-derive natin out of the data and the analysis of those data. And kanina nga, okay lang naman kahit wala na itong values na ito. Let's say for example, kanina nga kasi hindi naman na niya, let's say for example, doon sa age niya kanina, ni dumiretso na siya dito sa 1, 2, 3. Pero kasi in the SPSS, mas maganda na naka-code na siya lahat or nakalagay na siya ng value para kapag anything that we want to analyze out of the variables and the data given by this variable, hindi na tayo mahirapan. Let's say for example, kailangan lang natin ng frequencies on the ages. So ilan ba ang nag-fall sa 22 to 27? So
i-highlight nyo lang yung variable, and then you just click OK. Kung ang hinahanap natin ay mean, lagay lang natin yung mean or the standard deviation or kung ano man ang kailangan natin dyan. And if those are selected, yun ang ibibigay niyang data sa inyo. So from these groupings, kapag ka nakaset dito sa variables na yan, hindi na kayo mahirapan magbilang which of the age groups fall under those numerically ascribed ranges of ages. So ito, ibibigay niya mga frequencies, yung percentage, and the standard deviation. So the mean age and the standard deviation according to what you have selected on the choices of the analysis. Makikita naman natin dito kung ano yung gusto nating i-analyze na. So in the case of the conduct of analysis of variance, if we have to repeat that, select lang natin yung kailangan natin, which is the single factor analysis of variance or the one-way ANOVA, at hahanapin lang natin yung factor variable that we want to compare. Remember that yung row age ay group na natin, kaya itong groupings na ito ang magiging factor variable natin. So that would be our factor variable. And the response variable that we have to compare is the parameter out of the Likert item on your questionnaire. So this is a parameter for your first dependent variables. And kung hindi pa naman nyo kailangan ang post-hoc analysis, then you can always click OK at ibibigay niya sa inyo yung analysis of variance table. So in case na itong significance value na ito ay greater than 0.05, it means that we have to accept the null hypothesis. Therefore, there is no significant difference among the groups of respondents when they are grouped according to their ages. Naririnig pa ba ako? Parang ako hindi nakakarinig sa sarili ko. Yes, Yes, po, sir. sir. Naririnig po. Yes, sir. Okay. So wag malilito ha, doon sa ibinibigay ng SPSS, dalawa yung binibigay niya, yung computed F statistic. Kapag itong ginagamit natin manually, we have to compare this to the tabular or the critical value from the critical values of F using the degrees of freedom. Ngayon, if the computed value of F, baliktad naman dito, if the computed value of F is greater or equal to the if the computed value of F statistic is greater or equal to the critical value, then we reject the null hypothesis. Magkaiba siya kapag itong significance ang ginagamit. Ito, if the significance value is less than 0.05, then we reject the null hypothesis. So wag malilito kasi dalawa yung pwede nating gamitin to reject or accept the null hypothesis. So kung ginagamit natin yung F, yung critical value of F ang gagamitin. At kung ginagamit naman natin ay yung significance value, then we make use of the alpha that we have set for our test of null hypothesis. So, hanap nga tayo ng, let's say for example, hanap tayo ng ibang response variable.
And in case nga na gusto nyong lahat na ng response variable ay gamitan nyo na ng analysis of variance with a single factor variable, pwede nyo nang pagsabay-sabayin yan. And it would give you this table. So wala naman dito pa lang sa significance, wala naman kayo makikita. This is still greater than 0.05. Then we have to accept the null hypothesis pa rin. Hanap tayo ng magbibigay ng less than 0.05. Baka sakali meron dito. I hope. Wala pa dito. Ano pa yun? Ibang factor. Huwag tayo sa H. Sa job position. Yun. So makikita nyo dito sa factor variable na job position na kino-compare natin yung mga response variable. Merong mga 0.00, 0.001, 0.007, 0.000, 0.001. These are all less than 0.01 or 0.05. Sige, doon na lang tayo sa 0.05. If these values of the computed significance are less than 0.05, then it means that we will be rejecting the null hypothesis. Therefore, there is a significant difference in the CSR awareness on the single response variable when they are grouped according to job position. And in case that we have found out significant differences on the response variable when they are grouped according to a single factor variable, then that is where we have to conduct a post hoc analysis to identify which among the groups are significantly different from the other groups. So question so far, sa post hoc naman, doon pa lang natin i-discuss kung ano yung gagawin natin sa post hoc analysis. Ang importante ngayon ay kung paano nyo i-conduct ang single factor analysis out of the data that you have. Question? May hanging question pa si Marvin. Medyo mahaba yung question ni Marvin eh. Wala nang question? Pag natapos na namin sa yung activity. Ala. Oh, para bilisan natin, habol ka na lang, Marvin, ha? Medyo pahapyaw na lang natin itong request mong repeat performance. Medyo mahaba yung gusto mong gawin natin eh. Baka mainip yung mga kaklase mo eh. Naintindihan na nila yan. Kaya so can you see the screen? Yes, sir. Yes po. Yes, okay. So going back,
at halos lahat naman yata ito yung ay gustong ulitin, yung topic na one-way analysis of variance. Again, the analysis of variance will be conducted if you have to compare more than 2. So kapag meron kang 3 groups, 4, 5, 6, 7 or more, then you can use the analysis of variance immediately para hindi ka na magkakonduct ng pairing to conduct individual t-test. So meron tayong dalawang variable to consider in the conduct of the analysis of variance, the response variable and the factor variable. So yung response variable natin, ito yung variable na kino-compare, at ang factor variable ay ito yung groupings na ginagawa natin from the respondents. Kung paano natin sila ginugroup, depende na sa inyo yun. So yung example natin last time is yung meron tayong factor variable ay yung the amount of time ay the grades, the grade levels, grade 7, grade 8, grade 9. Yun, doon natin ginugrupo ang mga respondents. Ngayon, dito sa response variable natin, ang response variable dito na amount of time in studying statistics, ito yung i-compare out of the groupings for the factor variable. And another example na meron tayo last time, so, ito. Again, I would reiterate, in the conduct of hypothesis testing, yun yung marami sa inyo ang kulang doon sa i-submit na output. You always state your null hypothesis before you conduct your hypothesis testing. Kasi kahit nag-conduct ka ng hypothesis testing, pag wala naman yung null hypothesis mo, medyo questionable yun dahil hindi mo alam ano nga ba yung tinitest. Kaya karamihan doon sa inyo, doon sa output, ang nakalagay na comments ay no hypothesis stated. Kasi sir, akala namin yun lang yung gagawin. Akala kasi namin, sir, hindi na kailangan yun. Kaya nga meron tayong step by step, di ba? Yung sa steps natin, meron tayong ayan, no? Step 1, formulate the null hypothesis and set the level of significance. So, hindi tayo makakapag-jump sa step 2 kung walang step 1. Diba? So, importante kasi ito para alam natin ano nga ba yung tinitest natin. So not only means na siguro nga you assume na naiintindihan ko na kung ano yung hypothesis niyo. Pero as part of the output, siyempre kailangan yung i-state yun. Kasi paano kayo makakapag-conclude? Ano ba yung i-reject nyo? Ano ba yung i-accept yung hypothesis? Wala naman. Nagkakandak na kayo ng testing, nagko-compute na kayo, wala naman pala kayong hypothesis na tinitest. So we start with the formulation of the null hypothesis. You state the null hypothesis and set your level of significance. Ito importante nga kasi ito kasi dito natin makikita, dito natin binibase yung rejection or acceptance of this stated null hypothesis. Kung sineset natin ng 0.01, syempre doon sa value ng 0.01 tayo mag-base. Kung sineset natin ng 0.05, sa 0.05 tayo mag-base. So from the first step, syempre, i-compute natin ang mga kailangan nating mga parameters for us to conduct the analysis of variance. At yun ay ang mga sum of all the values and sum of all the squared values. So ito yung mga yun. Naabutan mo na ba ito, Marvin?
Ngayon pa lang, sir. Hindi mo na naabutan to. So, ito yung ini-square natin. Lahat ng values na ito, itong mga individual values, 45 square, ay ito yung mga square ng lahat ng values mo. So, the first column, the row responses, or response variable for the first group, for the first factor, and these are the squared values. So, ito yung second group, ito namang squared values nila. So, after squaring all this, you have to sum up all of these columns. So, itong mga sums of all the groups na ito, kailangan natin doon sa formula ng pag-compute ng total sum of squares at saka sum of squares between and sum of squares within columns. So ito yung mga sum of all the values or the squared values, and sigma x is the sum of all the row values, parenthesis square. Ibig sabihin, itong sum na to, you have to square that. Meron yung, sino ba yung nagtanong sa akin, meron daw siya na-compute na TSS. Sino ba yun? Si Nathaniel ba yun? Tama ba? Si Nathaniel ba yun? Nag-question sa akin? May Yes, sir. Yung naging negative po, sir, yung value ng sum of squares. Total sum of squares. Medyo, yes, that would be impossible kasi nga, these are this will always be greater than this correction. So ang naging observation ko doon ay nagkamali ka lang ng yung plotting po, sir. Ng data. Kasi you should have a total of ilan ba yun? 15 yata dapat. 15 lang na total sample size. Pero medyo nagkamali yata yung plotting mo doon sa. Kaya nagkaroon ka ng negative value. Pero kapag nagkaroon ka ng negative value, it has something to do with the mistakes in plotting your data in the Excel. So after computing all these parameters, sum of x and sum of x squares, we can now compute for the total sum of squares and the sum of squares between, sum of squares within. Also, we have to compute for the degrees of freedom, the total between and within degrees of freedom. So yung total degrees of freedom, yung total responses, which is lahat ito. So meron tayong 6 times 4 would be 24, minus 1 would be the total sample, minus 1 would be your degrees of freedom, total. So degrees of freedom between would be the number of groupings. So yan. May nag-raise ng hands? Yes, Marvin. Nawala po kasi kanina, sir. Nag-lock screen. Ewan ko kung sa akin. Ay, nag-lock screen ako or baka sa kanya lang. So yung degrees of freedom between the number of groups or the number of columns, meron tayong 1, 2, 3, 4 groups. So that would be 4 minus 1 equal to 3. And the degree of freedom within is just the difference of the degrees of total, degrees of freedom total and the degrees of freedom between. So easily you can compute for the degree of freedom. So we can now construct the ANOVA table since we have computed the sum of squares and the degrees of freedom. For us to compute for the mean sum of squares. And the mean sum of squares is just the ratio of the sum of squares and the degrees of freedom. So for between groups,
the ratio of these two sum of squares divided by 3 would be the mean sum of squares between. And the mean sum of squares within would be the ratio of sum of squares within and the degrees of freedom within. And to compute for the F ratio, it's just the ratio of the degrees of the mean sum of squares between divided by the mean sum of squares within. So 649.06 divided by 23.03 would give you this ratio. And this ratio shall be compared with the critical value. And the critical value is only located at the table of F with the significance level, set significance level. Kung nasa 0.05 ka, dapat yung table na ito ang gagamitin. Pero kung nasa 0.01 ka naman, dapat yung table na ito ang gagamitin. So since we have set a level of significance of 0.05, then we use the degrees of freedom. Saan na discuss ko? The degrees of freedom, numerator or denominator. So, identify muna natin yung denominator at saka numerator degree of freedom depende dun sa value ng MSS. Kapag mas mataas ang value ng MSS within, yung degree of freedom niya ang magiging numerator. Yun yung nasa taas. Ito yung mga values na ito. 1 to 10. At yung mas mababa, syempre, ito yung degrees of freedom denominator. Ito yung nasa left side ng table. And since the degree of freedom is 2 and 3 and 20, the intersection will be the tabular value. So 3 and 20. So the intersection will be the tabular value or the critical value of F at a level of significance 0.05. Kaya merong 3.10 yan. And from the convention, if the computed ratio of F is greater or equal to the tabular value or critical value, then we reject the null hypothesis. And if it is less than the critical value, then we accept the null hypothesis. And from the acceptance or rejection, we have to make our conclusion and interpret our results. So, at an alpha level, we reject the null hypothesis. Therefore, or hence, significant difference among the four groups of employees. There is a significant difference among the four groups of employees trained in the different methods. So yun yung pinaka-conclusion natin. Yung iba, wala. Nag-stop sila doon sa computed values. And again, pagdating sa comprehensive exam, kahit gaano kahaba yung computation mo, kapag wala yung interpretation mo, nonsense. Hala. Ay, zero yun, sir? Ano sinasabing zero? Nagagalit naman kayo kaagad. Sabi ko nonsense. Nonsense. Bakit nonsense? Kasi mas importante na nai-interpret mo kung ano yung kinompute mo. Kahit na mali yung computation mo. Let's say, for example, dito, na compute mo is, nagkaroon ka ng mga mistakes in computing. So therefore, mali ang mako-compute mong F ratio. Ang na-compute mong F ratio ay 2.01.
kinumpare mo siya dito sa 3.10. So therefore, there is no significant difference kasi ina-accept natin yung null hypothesis. Pero hindi mo naman nagkaroon ka naman ng interpretation since the computed value is less than the critical value, the null hypothesis is accepted. Therefore, there is no significant difference. O di mas tama yun. Kesa nag-compute ka ng tama, pero wala kang interpretation. So, hindi ko naman sinasabi din na okay lang na mali yung computation nyo. Mas magandang tama na yung computation, tama pa yung interpretation. I only want to stress na mas importante yung interpretation sa research kesa dun sa computation mismo ng data that you have. So kaya karamihan sa inyo doon sa output may mga deductions kasi yun ang kulang. Noted po. Thank you po. Again, from now on, you start with the statement of the null hypothesis. And then you finish with your conclusion. You finish with your acceptance or rejection or the decision on your hypothesis, and consequently with your conclusion and interpretation. Any more question? Okay na ba yun, Marvin? Yes, sir. Thank you po. Okay. So can we now proceed with our topic, post-hoc analysis? Sasabihin nila, ay, meron pa palang topic. Parang sa pagtingin ko sa inyo, sabi niya, sana hindi na mag-discuss si sir. Hindi pwede. Mabibitin na tayo. Anyway, this is only an extension of the test of difference using the one-way ANOVA. Ginagamit lang natin itong post-hoc analysis na ito kapag na-prove natin that there is a significant difference among the groups that we are comparing. Only to identify which among the groups significantly differ. So this post-hoc analysis is relating or being the fallacy of arguing from a temporal sequence to a causal relation. So this is what we call the after test. Meron tayong dalawang klaseng post-hoc analysis na pwedeng gamitin. Yung pinakasimpleng dalawa ay yung Sheff test at saka yung Taki test. Yung Taki test, ito yung HSD test na sinasabi or the honest significance test. Ano bang pagkakaiba nitong Sheff test at saka Taki test na ito? Yung Sheff test, ginagamit natin kapag unequal yung groupings. Yung Taki test, ginagamit kapag equal yung groupings. So from our previous example, dito, yung groupings natin dun sa una, ito yung unequal groups. Kasi dito merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sample size. Ito ay 9. Ito ay 8. So ito yung tinatawag na unequal group. However, doon sa other example natin, ito naman ang tinatawag na equal group kasi pare-pareho silang 6 sample size.
For group 1, 6, group 2, 6, group 3, 6, and group 4, 6. So equal yung sample size. So dyan, ina-identify yung paggamit nitong dalawang ito. So kapag meron kang unequal sample size and you have rejected a null hypothesis, then you can conduct a post-hoc analysis using the Sheff test. Pero kapag meron kang equal sample size and you have rejected the null hypothesis, you can conduct the TACI or the HSD test. So yun nga, for the Sheff test, we use this test if we have an equal sample size. And in the conduct of this post-hoc analysis, since meron na tayong mga F ratios, yung mga na-compute natin mga sum of squares within, ito lang naman yung mga gagamitin nating mga parameters for us to conduct the post-hoc analysis manually. Pero pagdating naman kasi sa SPSS, madali na lang kasi magkiklik-click na lang tayo kung ano yung gagamitin natin. Pero to continue, let's say for example, meron tayong 3 groups dito at nag-conduct tayo ng analysis of variance. Hindi na natin uulitin mag-conduct ng analysis of variance step by step. And then mabibigyan niya tayo ng ANOVA table from the steps that we have undergone in conducting one-way or the single factor analysis. Meron tayong sum of squares, meron tayong degrees of freedom, the mean square, and the F ratio. And from these parameters, we conduct the post-hoc analysis by comparing each of the sum of squares within using the comparisons of this SW or SSW. So iyon lang ang kailangan natin dito, yung SW. So comparing group 1 and group 2, siyempre, ang kailangan natin, yung mean ng group 1, yung mean ng group 2, yung sample size ng group 1, at sample size ng group 2. So, and again, pagdating sa paggamit ng Sheff test, pwede tayong gumamit nitong Sheff test either equal or unequal. Pero kapag equal, mas magandang ang gamitin ay TACI's test. Pero as an example, gamitin muna natin ito as for the Sheff test. So from this formula, we just substitute all the computed values. So merong computed mean 50.6 for group 1, mean for group 2, and mean for group 3. So ito yon, yung mean group 1 and mean for group 2. And sample size, meron lang naman tayong 5. So 1, 2, 3, 4, 5, and 1, 2, 3, 4, 5. So we are comparing these two. Kasi nga, we have rejected a null hypothesis as a result of the analysis of variance. So using all that parameter, we have a computed F of the comparison for group 1 and group 2.
Tapos, i-compare din natin dahil in-identify natin which among the groups significantly differ. I-compare natin yung 1 and 3 at saka yung 1 and 2 using the parameters for each groups. Siyempre, kung nasa 1 and 3 ka, yung mean ng 1 at saka mean ng 3. Yung sample size ng 1 at saka sample size ng 3. Iisa lang naman yung sum of squares within natin. So, ito lang yung ginagamit natin. Question so far? So, meron tayong tatlong computed F for group 1-2, group 1-3, and group 2-3. All of these shall be compared to the critical value. And in the table, we can compute for the critical, we can compute for the critical value depending on the critical value of F from the table. So since meron tayong degree of freedom na 2 at saka 12, we just substitute the critical value from the table to the number of groups minus 1. And since we have 3 groups, dito, meron tayong 3 groups, that would be 3 minus 1. And saan nanggaling ito? This would be the critical value from the table. This one. So a degree of freedom of 2 numerator and degree of freedom of 12. 12. Yes, 12 would give you this critical value, and it shall be multiplied with the number of groups minus 1. And multiplying that, we have this critical value to be compared with these 3 computed values of F for the 3 groups. At sa tatlong ito lang naman ang mas mataas kesa doon sa computed or the critical value out of our comparisons in the 3 groups. So there is only significant difference between group 1 and group 2. Dahil 9.25 seems only to be the value that is greater with the critical value that you have computed. So comparing that, dahil nga kino-compare lang natin yung tatlong yan, it means that itong comparison, when we are comparing 1 and 2, they are significantly different. Pero kapag kino-compare natin yung 1 and 3, hindi naman siya ganon ka-significant yung difference. Comparing 2 and 3, hindi rin siya ganon ka-significant yung difference. And the post-hoc analysis showed that there is a significant difference when we compare group 1 and group 2. And again, syempre, you have to write your results from your computations. We have to have our conclusion or interpretation of the computed values. Question with the chef test. Nabos mo? Oo. Oo. Naririnig ka ba ako? Wala ka masira.
Sopa. Ha? Sopa. Opo. Natambak Yes, ako. Reggie. Ginawa ko nung una. Good morning, sir. Sir, bali po kapag ka-accepted yung null hypothesis, no need for post-hoc test. Hindi ko kasi siya gusto. Yes, pagka-accepted naman siya, siyempre ang conclusion, there is no significant difference. So no need to conduct post-hoc analysis. Thank you, sir. Any more questions? Before I continue, may I go out ako. Call of nature. I-ready niyo muna yung mga tanong niyo bago at magko-call of nature lang ako. Tapos, tatlo po yung, apat po yung GB status, highest education attainment, saka subject area. Bali, para medyo mas siguro reliable po ng konti, bali, merong apat yung distribution, diba? Ilan ba tong one ko? Tatlo yung single. So yung mga nag-accept, swerte, wala nang extension yung activity. Magdadagdag na lang ng conclusion na no need to conduct the post-hoc analysis. Continue. Dito naman tayo sa TAKI test. Still, the post-hoc analysis using the TAKI test, this is only used for equal sizes, sample sizes. So kapag equal sample sizes, hindi nyo pwedeng gamitin ang self-test. Questionable ang post-hoc kapag ginamit ang TAKI test sa unequal. Yung self-test, pwedeng gamitin ang self-test doon sa unequal and equal. Pero itong TAKI test, this is solely used for equal sample sizes for each groups. And using this formula, so for the decision rule, we reject the null hypothesis if the absolute value of the test statistics is greater than the critical value. So wala naman nababago doon sa convention natin, doon sa decision rules, doon sa mga hypothesis testing na kinandak na natin. The only difference is that yun nga, sa paggamit ng TAKI test, you should have equal sample size, and there is another formula using the TAKI test. So with this formula, we can compute for the comparisons of each groups for group 1 and group 2, group 2 and group 1 and group 3, and group 2 and group 3. So we are still on the example na ito. Since these are equal sample sizes, we can make use of the TAKI test.
So using the parameters, we can compute for these values of Q. And these values of Q shall be compared with the test statistics that we have computed out of the analysis of variance. So, yung sa ANOVA table natin dito kanina, meron tayong F ratio na 5.178. So using the Taki test, lahat naman ito ay less than the F statistic. I'm sorry. The statistic that we will be comparing is from the number of groups and the degree of freedom within. So mayroon tayong number of groups, 3. Hindi na tayo nagma-1 dito pagdating sa Taki test. Kasi nga, in the Taki test, we make use of all the groups equally. And the degree of freedom within shall always be the difference between the total degree of freedom minus the number of groups. And since we have the total sample size 15 minus 3 groups, we have a degree of freedom within 12. We have a degree of freedom of 3 and a degree of freedom of 12. We have a critical value of 3.49, and that is compared with the computed values of Q. So pagdating dito, sa comparison ng Group 1 and Group 2, Group 1 and Group 3, Group 2 and Group 3, only the value 4.03 is greater than the critical value 3.49. So it really means that using the Taki test, Group 1 and Group 2 has a significant difference as compared with the comparisons between Group 1 and Group 3 and Group 2 and Group 3, since these values are both less than the critical value of F using the Taki test. And after the comparisons, of course, we proceed with the conclusion or the interpretation of the computed data, stating your conclusion that there is a significant difference between Groups 1 and Group 2 of our groupings. And in this case, these are the group of students in the number of hours therapy that they have undergone. Using the response variable, the test anxiety indices. Question. Simple lang naman ito. Mahirap lang kasi yung mga computation, pero nandyan naman yung formula and all the conventions are still the same. Medyo malilito lang kayo pagdating sa paggamit ng mga critical values kapag ka nagma-manual computation. But in case of the use of analysis of variance in the SPSS, pwede na tayong mag-direct. I-click lang natin itong POSOC. And since, again,
kailan natin ginagamit ang Taki at saka chef test? Yes, Mayor. Ryujel. Kapag unequal yung sample size, yung Shafi, tama po ba yung bigkas ko? Yes, unequal. Yung Shafi test po ang gagamitin. Kapag po equal yung sample size, yung Taki test po yung gagamitin sa post-op. Okay. So remember that. So, but in this case, dito sa groupings natin ng job position, kung titingnan natin yung sample sizes natin ng groupings, position, so meron tayong unequal sample sizes kasi magkakaiba sila ng frequency. So what test shall we conduct? Chef test or the Taki test? Chef test. Chef test. So therefore, we conduct the chef test. So using the analysis of variance, we conduct the chef test. Click lang natin yung chef test. So marami yan, yung mga post-hoc analysis, pero in research, medyo simple lang naman kasi ang ginagamit natin yung Taki test and chef test just to prove or identify which among the groups are different. So pag clinic natin yan and we set the levels of significance, ika-conduct niya ang analysis of variance and also it would give you the post-hoc analysis. And in this post-hoc analysis, ibibigay niya rin sa atin itong mga significances natin ito. So kung tinitingnan natin dito, yung comparisons natin, from one factor compared to the other factors, alin ang significantly different? Kung tinitingnan natin dito sa significance value, the only value that is less than 0.05 is the accounting group. So therefore, there is a significant difference in the response variable CSR awareness when the security utility driver group is compared to the accounting group. So pag kino-compare natin sa ibang groups, wala naman siyang significant differences. So pagdating naman dito, when we compare the accounting group with the other groups, medyo lahat ng groups ay kakaiba doon sa accounting group as given by these p-values or the significance values. So in your case, doon sa data ninyo, kapag meron kayong na-reject na null hypothesis in comparing the response variable using your factors, you just extend your test by clicking the appropriate post-hoc analysis. Kung unequal yun, siguro you are most probably have unequal groups kasi 10 yung respondents nyo. Kaya medyo unequal talaga yung magagamit nyo. So, gagamitin nyo ang chef test. Pero in the actual practice, kapag ang distribution nyo ay equal, then you proceed with the Taki test to give you a the most reliable
post hoc analysis. So in your case, doon kay Riogel yata, wala naman siya yatang na-reject. May na-reject ka ba, Riogel? Sir, doon sa 6 po na variables po wala. Puro accept null hypothesis po. Good for you. Wala May kang- need pa pong i-submit, sir? I mean, di ba po, medyo nasubmit ko na po yung output po. Bali, ano pa po yung need kong i-submit po kung accepted Wala. po? Wala na po. Wala na. Okay, thank you po. This is just an extension. Hindi naman importante magkaroon ng post hoc analysis kapag na-accept ang null hypothesis. It means that your groups are equal in terms of the response variable considered. Question. Yes, Ryujel. Sir, gusto ko lang marinig yung perspective from you as an expert statistician. Halimbawa nga po, sir, di ba? Correction, hindi ako expert. Experience lang. Pero para sa amin, sir, expert naman kayo, sir. Bali, ano po, sir, ano ba yung implication or parang sabihin natin pinaka-explanation kapag nga po halimbawa there is significant difference. Halimbawa doon sa ano ko po, doon sa aking tool. Halimbawa lang po, yung writing preliminaries of research. Halimbawa nga po na there is significant difference in the writing preliminary skills of respondents when grouped according to age. Ano yung pinaka parang explanation o parang implication po nun pag may significant difference among age po? Kasi kaya ko lang naman din po natanong just to share with you po. Kasi may kapag nakaka-attend po ng mga research conferences, minsan yung mga panel of ano po, yung mga ganun po yung tanong nila. So ano yung pinaka parang implication kung halimbawa nag-appear na itong response variable na to ay merong significant difference when grouped according to age. So parang ang laging mga tanong ng iba, what does it mean? Sir, sa perspective niyo, sir, paano ba yung maganda-gandang paliwanag po doon? Yes, ang pinakamagandang paliwanag doon is a part of your interpretation kasi ibig lang sabihin yung age group. Let's say for example, younger groups, kapag ang response variable mo yung agreement and disagreement. Kasi ano lang naman yun agreement yun It doesn't, the analysis is upon the responses. Ngayon, sa interpretation, ano nga ba ang sinasabi ng literature? Ang mas, let's say for example, doon sa ano mo is writing research, younger and older. Younger, middle, and older. Kunyari, tatlo yung ano. Kapag ka nagkaroon ng significant difference at na-identify mo na yung younger ay nag-reject ka, and in the conduct of post hoc analysis, sinabi na ang younger group has a greater agreement on the response variable as compared to the older groups. Implications is according to the literature na kung ang ina-agree nila ay let's say for example doon sa writing, ano ba yung concept mo on the response variable about writing? Mahirap or hindi mahirap? Kasi agreement lang yung ano mo kapag ang concept mo about the response variable writing research is the difficulty, the implication is that mas madali para sa mga younger group ang magsulat ng research as compared to older groups. Yun lang ang implications naman nun. And you shall verify that with the literature.
verify or should it contradict with the literature, mas maganda. Kasi ibig sabihin, nagbago na yung, nagkaroon na ng pagbabago when it comes to writing research as affected or as affected by the factor variable age. Baka dati, mas madaling magsulat ang mga ang mga older at mas magaling sumulat ng research ang older kaysa sa younger group. Pero ngayon, as per the result of your data collection, mas magaling na pala ang mga younger groups magsulat ng research with the older groups. And that is how you interpret your the implications of your results. Ganun lang naman yun kapag ka nagkaroon ka ng rejection of the null hypothesis. Then sir, kapag ka no significant difference, meaning ang implication yun parang walang pinagkaiba when it comes to skills yung mas matanda sa mas bata, parang ganun po ba? Pare-pareho lang. Hindi porket mas matanda siya ay mas magaling na siya magsulat ng research. Yun lang yun, yung implication yun. Sir, kasi kaya ako lang natanong kasi nga po may inattendan akong 3 days na research conference with research presentations po. Yung mga panel po kasi, pagka nakakakita po ng presentation na may significant difference dun sa corresponding factor variable, mga ganun po yung tanong nila. And I would like to comment kasi po dun sa kakatapos namin na regional research conference, ang Hakot Award po is from Schools Division Office of Zambales po. Gagaling po ng mga teachers po eh. Yun po. Yes. Thank you sir sa pagpapaliwanag. And actually, in the defense talaga, ang mga panel, ang hinahanap nila ay yung significant difference talaga. But not necessarily naman na dapat meron kang significant difference. Pero kapag nakita kasi ng panel na may significant difference, doon pupukpukin ng tanong, paano mo siya interpret? Bakit nga ba nagkaroon ng significant difference? Kasi nga, kung walang significant difference, ano pa nga bang itatanong mo? And that is only how we interpret our data. And the importance of research nowadays, parang tinitingnan natin, meron na nga bang pagbabago when it comes to yung response variable mo, the writing research, say for example. Dati, sabi nila, mas magaling magsulat ang mga babae ng research. Dati. Pero ngayon, questionable na yun. Kasi dati, matyaga ang babae. Pero ngayon, mas critical ang mga lalaki pagdating sa research. Kasi hindi sila talaga tumitig. As per my experiences with interpreting the researches. Pagka babae ang presenter, medyo nag-i-stuck na sila pagdating sa conclusions nila. Pero pag lalaki ang presenter, lalo na medyo importante talaga yung topic, mas critical ang lalaki pagdating sa results. Yes, Ranger. Sir, bali, kapag nga po, kapag ka-significant, kapag ni-reject, no? Bali, dyan po talaga papasok yung kaalaga ng postdoc. I mean, kung ni-reject yun na hypothesis, yung postdoc talaga makakapag-identify kung anong yung mas magaling, parang ganun po. Yes, that is to support, para ma-support mo yung conclusion mo. And pwede ka rin namang magkaroon ng mean analysis lang. Let's say for example, dito, kung hindi naman masyadong importante sa panel yung identification on which of the groups, pwedeng the comparison of means. So, sa depende, ano ba yung natin kanina? Job position, ano? Yung merong ano. At ano pa yung may critical ano kanina?
May nakikita pa ba yung screen ko? Nakashare pa ba ako? Hindi pa po, sir. Wala na po siya. Wala na po, sir. Para just to support yung conclusion, and in the conduct of post-hoc analysis as compared to the conduct of mean analysis only. Nasaan na pa yung result natin? Ito. So, let's say for example sa CSR awareness and job position. Pwedeng mag-conduct ng mean analysis lang comparing the CSR awareness. Sige, lahatin na natin. Kasi sa job position naman nagkaroon ng Tama ba? Dito nga ba? Awareness. Our technical. Mas maganda yung marami. Dito. CSR awareness and job position. So pag kinandak natin ang mean analysis lang to, hindi na ito post-hoc. So bibigyan ka niya ng comparison ng mean analysis. So yung mga means na ito, let's say 3.58, 3.67, at ang meron lang significant difference kanina ay accounting and security group. Diba? Ito kanina. CSR awareness. Yan. So CSR awareness, less than 0.05 lang ay yung the comparison between the security group and the accounting group. At kung titingnan natin yung mean analysis, this is for subsets. So yung mean ng CSR with the security group as compared to accounting, medyo malayo ngayong 3.58 sa 2.96. So comparing that, makikita mo there is a significant difference as compared to security and work technical, medyo malapit yung 3.67 saka 3.58. So pwedeng i-support yun na hindi naman significant. May difference pero hindi significant. Pero the value 2.96 as compared to 3.58 seems to have significant difference. Conducting the mean analysis. Pero so, yun sir, kapag mean po, yung gagamitin yung mean analysis, hanapin lang po yung parang malayo yung value compared sa kakatikit po. Yung pinakamalayong value. Kung nasa job position ka, ano nga ba yung may pinakamalayong value from the ano ba yung kinagaya natin? Security group. So in the security group, ang may pinakamalayong value ay yung 2.96. And that is only a descriptive analysis of the differences
kapag ka-inference kasi ang pinag-uusapan, mas pinaniniwalaan yung puso dahil nga ina-identify niya yung weight of the significance as indicated by the p-values. CSR. Yung p-value na 0.004. So kung titingnan nyo dyan, 0.993, 1.0, 0.999, all these are greater than 0.05 and only accounting has significance value of 0.004 when compared to the security group. So you can immediately conclude that the difference exists between the comparison on security and accounting. Not like when we are on the mean analysis, medyo hahanapin mo pa talaga. Yan. Mula sa value ng security doon sa lahat ng values nitong mga ito. Kung mapapansin din natin, lahat ito ay 3 point something. Pero pagdating sa accounting, ano siya? Ayan, 2.96. Lahat yan ay 3 point something. Pagdating dito ay 2.96. So it means that this accounting differs when compared to the security group. Thank you, sir. Any other question? Samantalain nyo na. Pagdating naman sa panel presentation kasi, pagka critical yung panel, hahanapin niya talaga ang post-hoc analysis. Pero pagka hindi naman critical masyado yung panel, pagdating doon sa less important response variable, sa akin I don't require post-hoc analysis naman. Just as long as you have the mean analysis, that would suffice the conclusion. Any more? Question? Any more question? O sa activity, si Ryujel pala nakasubmit. Hanggang Friday na lang yun, wala nang extension Oh. And again, as an extension of your activity, extension lang naman, hindi naman siya required kung walang rejection. Kapag kung walang rejection ng null hypothesis. But if you have rejected your null hypothesis, it means that you are required to conduct your post-hoc analysis. Kung nahirapan ka mag-install, Ma'am Annabel, alam mong bahay, pupunta ka, i-install natin yung mo. Sir, meron na. Nag-qualified na ako kanina, hindi mo nasilip. Tinawag ko na. Andun lang sila sa garden. Sabi niya, ang yaman mo daw yung gamit mo. Ha? Yung gamit mo kanina. Ang yaman mo daw, nakita niya kasi yung gamit mo kanina. May bisita kami dito, may lumating ko. Pakita ka na. Anong gamit? Hello, good morning, sir. Hello, Ma'am. Good morning. Yes, Ma'am. Good morning. Nandito ako ngayon sa office. May gagawin. Hi, ma'am. Hello. Good morning, ma'am.
Ay, ma'am. Let's find the road. Bakit hindi mo sinabi sa akin, ma'am, na pupunta ka dyan sa office? Ay, wow. Bakit? Punta ka rin sana dito? Oo, Oo. Dito tayo mananghali. oo. Ay, sa bagay, pwede pa akong umabol sa tanghalian nyo. Uy, pwede parang pwede next week, no? Saan? Dito. Mag face to face. Ang hirap kasi ng klase ni Sir Aaron. Mahirap talaga. Ay, meron talaga, ma'am. Talaga. Kailangan kulitin nyo siya. Kulitin nyo. Huwag kayong matatakot. Matuto kayo. Kulitin nyo. Sabihin nyo. Ma'am Norma. Ma'am Norma, may klase po tayo mamaya. May sinasabi sa Lola kayo. Ma'am, may klase po tayo later. 7 to 9 po tayo kasi nasa Dilalianas Farm kami mamaya. Baka kasi walang signal doon. Sige po, ma'am. Thank you. Ingat po kayo. Saka hanggang 5 daw yata kami doon. Birthday kasi nung bunso ko. Huwag ka na munang magklase sa kanila, ma'am, para matapos nila yung activity nila sa... Oo nga, ma'am. Yata yun, sir, Kaya mama. Baka Walang mamaya hapon yung klase natin ng stat, ma'am. Walang signal doon. Picture na daw kayo. Yes. Pero maya pa. Bakit mamaya? Yung picture na daw, sabi ni Ma'am Norma. Maaga pa kasi meron kaming ma'am. Meron Tag. ng stat. Ma'am Norma, 7 p.m. pa po ang klase. Picture 7 to 9. Sir, wala na daw pasok. Si Sir Emong na ang nakiusap. Ma'am, paano yan ako report? Mamayang gabi. Ako 3 to 6. Nalipat ng bukas. Patay tayo. Mamayang gabi? Hindi Kasi kung minsan nahuhuli na yata kayo sa kwan eh. Magbabrown out mamayang gabi mo. Brown out. Titignan ko yung farm. Baka pwede tayo doon minsan. Sa iba, ma'am, sa iba? Ngay balay da ay jay farm dakwa. Da amet nga Bilaliana sa farm nila. Hindi nyo nakita yon. Pero Hindi pa. kalamansi yung karamihan sa tanim nila doon kalamansi. Kabatch ko po si Amit, Ma'am Amit. Pero hindi ko na ibabalik yung kotse ko doon. Hirap na hirap yung kotse ko nung nagbiyahe ako doon. Ayos na ba yun? Yung papunta sa kanila, nagpunta ka ba doon? Binisita mo ba? Sa iba? Sa iba. Sa iba? Doon sa... Nagpunta ka ba doon sa BCB Farm? Oo, di ba? Tayo noon. Ay, kasama ka ba nun? Hindi. Kasama ko sila, Sino Ma'am kasama Regina. Yung kasama niya. Kami nila Annabel, magkakasama kami na nagpunta doon. 2 times ka na nagpunta doon? Isa pa lang. Isa pa lang. Kasama ko sila Ma'am Ragini, sila Ma'am Dumaging. Nung marami pang papaya nun, sir? Oo, Nahati maraming na yun. Nahati na yung taniman ng papaya, taniman na rin ng gulay daw. Kasi nagbibigay din ng gulay. Okay, Gusto niyo pumunta doon sa BCB Farm? Basta may sasakyan, di ko na gagamitin yung Yan yung nagamit sa kanya. kawawa yung kotse ko doon. Lalaking Yung pa. mataas ang kailangan na sasakyan. Ano ba Yung sasakyan ni Rene, ang dapat. Ay, Mataas yung sasakyan niya eh. Tingnan mo na nanahimik siya. Umalis. Ay, pag open cam ka, bakit ka nagtatago? Nasaan ka ba, sir? Nagtago ako, ma'am, dito sa kaibigan ko. Mundok yan daw siya. Parang sa bundok. Pagpagpag ko nagtago daw, ma'am. Sa bundok? Nasaan ka ba, sir? Sa bundok. Pupunta ka namin. Hindi ko muna sasabihin. Tapos sabi niya, gusto niya sumama sa atin. Tama ako sa inyo, sabi. Dali niya yung sasakyan niya.
Akala ko sa doon sa sa kaklase natin, hindi pala. Hindi ako sasama, nasa malayo ako. Sabado. Kung saan Malungkot na pa yung naman mukha nakatag. niya. Malungkot pa yung mukha niya. Hindi pa siya happy. Oo. May pinagdadaanan pa siya. Sige lang, sir. Saan ka lang, May? Ang ganda naman yung background mo. Virtual background. Fake lang yan. Yan. Serena, alam ko kung nasan ka. Oy! Hinahanap mo si Kibuloy, no? Hinahanap ko siya, kailangan ko ng 10 million. Exit na ako. Nanggugulo lang ako. Bye, ma'am. Bye. Ano na? Question. Wala nang question? Dismiss na sir para Pag maumpisa. naggagawa na siya. Teka lang, hindi pa nga tayo nakapasa. Siguro nakapasa ka na. Hindi pa ma'am, hindi ko pa naumpisahan, hindi mo nag-absorb ang utak. Iba yung nasa utak kong pinaprocess. How about sa sa MBA group? Parang tahimik ang MBA group na outnumber sila eh. Magagaling din sila yan, sir. Magagaling yan sila sir. Nakapasa na yata sila, sir. Si Ma'am K. Si Sir, magaling din mag-compute. Si Fredo tapos na. Ay, oo. Sino yung MBA dito? Si Nathaniel, si Jonathan, si Lourdes, si Pearl? Ay, hindi. Tama, si Pearl? MBA ba si Pearl? Si Venice. Sabi PA mo. Si Venice pala. Si Venice. Si Kate na yan ba? Opo. Ayan. Ayan. 6 lang naman yata silang MBA dito. Walang questions from the MBA group? Wala naman. Nagpunta din kami kay Layay kahapon pagkatapos ng Hindi pa ako sumili doon. necrology. How about the rest of the public ad group? Tahimik yung mga public ad group na iba eh. Hindi ko naririnig. Ang daming mga bulaklak na ang gaganda. Open your camera na for the screenshot of the final attendance. Nakakabalik sila ako. Ha? Sila mo makakabalik. Sila? Si Karen Andres. Oh. Hindi pa ba nakawalik dito ng Pilipinas? Hindi ko naririnig kung nakabalik niya. Hindi pa po nakabalik. Ay, di ba? So that concludes the meeting for today. We will see you again on next meeting for another topic. The extension of your activity would be the conduct of the post-hoc analysis if you have rejected your null hypothesis. So, wala nang magsasubmit sa akin ng walang null hypothesis, ha? Opo. At walang conclusion. The next topic will be the two-factor analysis. Huwag kayong masyadong Sir, humihirap kasi. Huwag yung isipin humihirap. Ang isipin nyo, Experience lang na. mas dumadami yung knowledge niyo sa gagamitin niyo para sa research ninyo, para hindi na kayo nag-hire ng statistician. Di ba, Riogel? Riogel, hindi na mag-hire ng statistician yan. Ay, oo, kaya na ni Sir yan. Sir, magkano bayad sa'yo? I-hire ka na namin. Sir, kasi kapag kami na ang gagawa, baka hindi na namin. Ngayon pa lang, di pa natatapos yung topic. Ang hirap na eh. Mahirap kasi sir pag hindi ka mag-hire ng statistician.
Marami ipapabaan, no? Pabalik-balik ka. Hindi silang tanong. Hello! Kakain ng statistician. Kaya may tinuturuan niya. Yari. Kaya hindi namin masyadong inabsorb, sir, kasi nandyan ka. Maasa kami sa'yo na i-hire ka namin. Sayang naman, modesty aside, ay, ewan ko lang, si Sir Ryujel, ba, sa experience mo ba doon sa previous statistics subject mo, tinuro ba sa inyo talaga paano mag-conduct ng statistical analysis? Sir, ano po, to be honest po, doon sa, hindi ko naman po sinisiraan na yung, syempre, yung previous institution ko, and pinagturo naman din po. Kaya lang po, sir, when it comes to stats in SPSS po, siguro po, sabihin na lang natin medyo mas marami po yung pagkakataon na self-study po. Yan. Self-study. Iba talaga yung tatak ni Sir Emong. Iba talaga. Kaya sir, talagang to be honest po, although hindi naman po ako magaling or marunong or what po. Kasi siguro may alam lang po konti. Pero to be honest sir, saludo ako sa inyo kasi yung ibang mga technicalities, terms na previously ay medyo vague sa utak ko, mas naiintindihan ko po ngayon. Marami sir, dahil po sa inyo. Yun naman ang purpose kasi kaya kayo nag-enroll. Kasi alam ko, marunong na kayo sa stat, medyo naguguluhan lang kayo. At sana samantalahin nyo kasi nga, not all the time na maituturo sa inyo lahat ng yun nga, technicalities and all the process of conducting the analysis tools. So that's it for now, for today. And I will see you again next meeting. Bye-bye, sir. Salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye po. Sir. Meron na lang tayong 3 minutes.